Kaibigan, samahan niyo muna ako dahil gagawa tayo ngayon ng deep well. Dahil nga sa napakahirap ng tubig lalo na ngayon ay tag-init, no? So samahan niyo ako at tayo ay gagawa. Dito sa area na to, dito natin ilalagay yung deep well, no? So maghuhukay tayo dyan pero babakurin muna natin bago tayo mag-start maghukay, no? Okay, so yan, no? Hinalo blocks ko muna yung una nating hukay. Tapos hinukay ko pa yan pababa, no? Sa lalim na around 7 meters yan. Kaya medyo malalim talaga. Para marami tayong stock na tubig, no? So ang atin palang area ay 1.5 by 3 meters, no? So medyo malapad talaga. Kaya marami tayong stock na tubig. Kung sakaling maipon siya, no? Buong magdamag. So nilagyan din natin yan ng container. Tapos pinaikutan natin ng mga bato at saka buhangin, no? Para masala talaga. Okay, so ito na yung kanyang itsura after natin matakipan. At ngayon mag-try tayo, no? Hindi mo natin i-direct doon sa tangke dahil nga testing pa lang natin kung may tubig. Ayan, so lumabas yung tubig. No? Testing pa lang yan. So para malaman natin kung gumagana talaga yung pump, no? Yung ating Jetmatic. Ayan. So malalaman natin yan kung talagang maraming tubig ngayong buong tag-araw, no? Kung may lumalabas pa rin o wala na. Dahil dito sa lugar namin, 8 months ang tag-araw, 4 months lang ang tag-ulan, no? So naka 5 months na walang ulan. Kaya sigurado tayong mayroon talagang tubig yung ating ginawang deep well, okay? So ito na. Ito na yung finish na pati yung gilid ay nilagyan natin yan ng Sahara, no? Para hindi pasukin ng tubig yung galing sa labas na tubig. Pati yung wuling natin may Sahara yan para hindi pasukan ng tubig. Okay, so ilalagay na natin yung ating sit up. Medyo mahirap talaga ito. Dahil siyempre kailangan natin ng gumawa ng stand, no? Simento po ang ilalagay natin dyan at patitigasin natin yan, no? Para mailagay natin yung ating bomba, no? So ito na. Medyo mahirap lang talaga ang sit-up. Pero kailangan lang tiyagain para mapakinabangan natin yung biyayang bigay ng kalikasan, no? Yung tubig. Para sigurado kasi yan, siyempre gumagalaw yan. Kailangan matibay yung pagkakagawa. Dahil kung sino-sino naman ang magbubomba niyan at hindi kontrolado yung lakas, no? So, ito na, no? So ipipix na natin. Kailangan linisin muna natin yung doon sa may balbula, no? Sa loob. Kailangan walang mga buhangin para siguradong hindi sisingaw yung ating bomba, no? Medyo masilan talaga pala ang paggawa nito. So kailangan talaga ang makuha nyong gagawa ay expert, no? Hindi yung hindi alam ang gagawin dahil wala kang matukukuhang tubig pagka alanganin ang gagawa. So kailangan talaga ay expert, maraming alam sa paggawa ng mga ganitong klase ng deep well, no? So, ayan, so ito na yung final nating sit up, no? So ilalagay natin yung mga tornilyo, no? Para siguradong matibay. Kailangan higpitan, no? So ayan na. Ito na yung final, kauna-unahang patak ng tubig na lalabas, no? Hindi na natin nilagyan ng tubig na yung pangkati, no? Ayan na. So, malinaw kagad mga kaibigan dahil na-stuck na yung tubig sa baba ng mga 2 araw. So, malakas talaga. Mayroong potential na hindi mawala ng tubig sa loob ng tag-araw, no? Dahil napakalakas at maganda rin naman ang source nito kasi malalim naman yung pagkakagawa natin, no? Around 7 meters siguro ang lalim nito. Kaya siguradong safe at malinis. Okay, so thank you very much at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating channel.